Mula sa simpleng pag-aani ng pinya hanggang sa pagiging isa sa mga pangunahing tatak ng pagkain at inumin sa Pilipinas, ang Del Monte ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino. Hindi lamang ito nagdala ng canned fruit at juice sa mga mesa ng tahanan, nagdala rin ito ng pangakong kabutihan, pangangalaga sa lupa at pagkalinga sa mga magsaka at manggagawa. Ngunit tulad ng maraming malalaking korporasyon, hindi rin ito ligtas sa kritisismo at issue. Ang kwento ng Del Monte ay nagsimula sa Estados Unidos noong 1886. Ang pangalang Del Monte ay ginamit ng isang kumpanyang American ng Oakland Preserving Company para sa pag-canned na mga prutas. Sa paglipas ng panahon, lumaki ang CalPac o ang California Packing Corporation na kalaunan ay naging Del Monte. Noong 1926, itinatag sa Pilipinas ang isang sanga ng Del Monte, ang Del Monte Philippines Incorporated o DMPI. Noon kilala bilang Philippine Packing Corporation. Pinili ang rehiyon ng Bukidnon sa Mindanao dahil sa mayabong nitong lupain. Mula noon, nagsimula ang malaking integradong operasyon ng Del Monte Philippines sa Pilipinas mula sa pagtatanim, pag-aani, pagproseso at distribusyon ng prutas, fruit juices, sauces at iba pang produkto. Ang Del Monte sa pamamagitan ng DMPI ay nagtatag ng mga pineapple plantations, processing plants, juicing at canning facilities na naging backbone ng kanilang operasyon sa bansa. Sa paglipas ng panahon, unti-unti itong naging bahagi ng pang-araw-araw na pagkain at kultura ng mga Pilipino. Maraming dahilan kung bakit naging matatag at kilala ang Del Monte sa Pilipinas. Una, dahil sa kalidad at saklaw ng kanilang produkto. Sa loob ng dekada, naging staple ang Del Monte sa mga tahanan mula sa canned pineapple, pineapple juices, fruit mixes, tomato sauce, spaghetti sauce, hanggang sa iba pang processed fruit at beverage variants. Dahil dito, naging trusted pantry brand ito para sa maraming pamilya. Pangalawa, dahil sa kanilang fully integrated model, ang plantasyon, pag-aani, pagproseso at distribution ay nasa isang kumpanya. Ito ay nagbigay sa kanila ng kontrol sa kalidad, supply chain at presyo at napayagan silang magbigay ng malawak na saklaw ng produkto sa merkado. Pangatlo, dahil sa kanilang pagsikap na manatilang operasyon sa loob ng bansa, hindi lang bilang foreign-owned plantation, kundi bilang isang Pilipinong korporasyon. Noong dekada 90, unti-unti itong lumipat sa ilalim ng pagmamayari ng pamilya sa Pilipinas bilang bahagi ng reorganization ng Global Del Monte Operations at higit sa lahat dahil sa relasyon nila sa komunidad, sa mga magsasaka, sa mga manggagawa at sa kalikasan. Ang Del Monte sa Pilipinas ay hindi lamang nagbenta ng pagkain, itinuring nitong pamilya mga nagtatrabaho sa plantasyon. Sa maraming dekada, naging bahagi ang Del Monte sa buhay, kabuhayan at kinabukasan ng maraming Pilipino. Sa kasalukuyan, ang Del Monte Philippines Incorporated ay pag-aari ng Ares Private Equity Group na kinilalang nag-acquire ng kumpanya noong 1 ng Enero 2020. Bago nito, bahagi ng mas malaking grupong pang-internasyonal ang Del Monte, subalit sa paglipas ng panahon at pagsasayas ng global operations, nagkaroon ng pagbabago sa pagmamayari. Ang head office ng Del Monte Philippines Incorporated ay matatagpuan sa Bonifacio Global City sa Taguig. Sa kabila ng pagbabago ng pagmamayari, patuloy na ginagamit ng DMPI ang tatak at reputasyon ng Del Monte at patuloy ang operasyon nito sa Pilipinas, lalo na sa Bukidnon at iba pang rehiyon. Isa sa mga pinaka-pinupuri sa Del Monte Philippines Incorporated ay ang kanilang mga programa para sa kanilang mga manggagawa, lalo na sa mga plantasyon, sa kanilang pamilya at komunidad. Ayon sa opisyal na impormasyon ng DMPI, nagbibigay sila ng malawak na benepisyo para sa kanilang mga full-time na empleyado at kwalipikadong dependents. Mayroon silang mga company-subsidized housing subdivisions, dormitoryo para sa mga hindi kasal at libo-libong bahay na pag-aari ng kumpanya para sa mga manggagawa nila. Hindi lang ito basta bahay, may kasamang malinis na tubig, kuryente at serbisyong medikal sa kanilang planta o ospital para sa mga empleyado at dependents. Mayroon ding mga paaralan sa komunidad, programang pang-edukasyon at suporta para sa mga anak ng mga manggagawa, kabilang scholarships, livelihood training at iba pang community development projects. Sa mga pinakahuling datos, tinatayang may higit 24,000 katao ang nagtatrabaho sa plantasyon ng Del Monte sa Bukidnon. Marami sa kanila ay kasapi ng mga pamilya na henerasyon na naglilingkod sa kumpanya. Sa loob ng mga dekada, nabuo ang isang komunidad, hindi lamang trabaho, kundi tahanan, edukasyon,
kalusugan at seguridad para sa maraming pamilya. Ipinagmamalaki ng kumpanya na ang kanilang plantasyon ay nagtaguyod ng sustainable farming. May programa para sa proteksyon ng lupa, pagtatanim ng puno, pagre-recycle ng tubig at pagsisikap na maging carbon negative ang operasyon. Ito'y bahagi ng kanilang pangakong nourishing goodness, hindi lamang para sa pagkain, kundi para sa lupa, sa tao at sa komunidad. Karagdagan pa rito, sa pamamagitan ng Del Monte Foundation, umaabot ang tulong ng kumpanya sa higit 200,000 tao sa mahigit 100 barangay. May scholarships, livelihood programs, feeding programs at mga inisyatiba para labanan ng malnutrisyon. Para sa maraming pamilya, naging daan ng Del Monte hindi lang sa kabuhayan kundi sa edukasyon at pag-asa para sa susunod na henerasyon. Ang pagsisikap ng Del Monte na alagaan ng mga manggagawa at kanilang komunidad ay matagal ng bahagi ng kanilang programa, hindi lang bilang empleyado kundi bilang bahagi ng Del Monte family. Ngunit hindi rin mawawala ang mga batikos at kontrobersiya sa operasyon ng Del Monte, lalo na tungkol sa mga isyong pangkapaligiran at karapatang pantao. Ayon sa ilang ulat, may mga komunidad ng katutubong mamamayan sa Bukidnon na naapektuhan ng paglawak ng plantasyon, sapagkat ang lupa ay naging plantasyon ay dating kanilang ancestral domain. Isang pananaliksik ng Echoes of Injustices, a study of human rights violations against indigenous peoples in Bukidnon, ang nag-ulat ng mga kaso ng land grabbing, resource exploitation at economic displacement laban sa mga katutubong matapos gawing plantasyon at komersyal na lupa ang kanilang ancestral lands. Ibig sabihin nito, kahit may mga benepisyo ang mga regular na empleyado, posibleng may mga komunidad na natatabunan at nawalan ng lupa, kabuhayan at kultura dahil sa pagsulong ng agrikultural na negosyo. Ang tensyon sa pagitan ng negosyo at ng karapatan ng mga katutubo at pangangalaga sa kalikasan ay isang hamon na matagal nang kinakaharap, hindi lang ng Del Monte, Philippines kundi ng maraming malalaking agribusiness sa bansa. Ang mga kritisismong ito ay nagpapakita na hindi sapat ang pagbibigay ng benepisyo sa mga manggagawa. Kailangang isaalang-alang din ng mga komunidad na maaaring maapektuhan, lalo na ang mga katutubo. Sa kasalukuyan, habang papalapit ang ika-100 taon ng Del Monte Philippines sa Pilipinas, ipinagdiriwang ng kumpanya kanilang matagal ng pamana, hindi lamang bilang tagagawa ng pagkain, kundi bilang institusyon na may malawak na impluwensya sa agrikultura at komunidad. Ang mga plantasyon nila sa Bukidnon at Mindanao ay patuloy na nagpapatakbo bawat taon. Daan-daan libong hektarya ng lupa ng tanim, inaani at pinoproseso. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanilang sentenaryo, isang visual na pagsasalarawan ng pagbabago mula sa tradisyonal patungo sa bagong henerasyon ng mga mamimili. Sa merkado, nananatili ang Del Monte bilang isa sa mga pangunahing brand sa packaged foods at beverages sa Pilipinas, kilala, malapit sa puso ng mga Pilipino at may matagal ng reputasyon ng kalidad at pagiging maaasahan.